Binibining Evans, sigurado ka ba dito? Kapag pinalitan mo na ito, lahat ng iyong mga degree at ang iyong pasaporte ay kailangan ding i-update. Talagang sigurado ako. At ang bagong pangalan, Gawin mo itong Clara Evans. nakuha ko na. Lumipad palayo. Sa lugar na laging sumisikat ang araw. Aalis na ako rito ng tuluyan. Makalipas ang 1 linggo, sa wakas, maiiwan ko na ang lahat ng ito, ang dating buhay ko. Pwedeng manatiling nakabaon dito magpakailanman. Ginoong Sterling, napansin ko lang, patuloy mong hinahawakan ang singsing sa iyong daliri. Pero mukhang isang simpleng silver band lang ito. May kwento ba sa likod nito? Ito ang singsing ng kasal ko. Para sa isang tulad mo, inaasahan kong pipiliin mo ang isang luxury brand para sa singsing ng kasal mo. Sa totoo lang, hindi ko nahulaan. Ako mismo ang gumawa nito. Matagal kong ginawa. Kiniskis ko ang bawat pulgada gamit ang kamay. At sa loob, inukit ko ang initials naming dalawa. Social spotlight. Tingnan mo, talagang may dalawang set ng initials. JS at CE. Ang pangalan ng asawa ko ay Chloe Evans. Dapat kong sabihin, talagang nainggit ako sa asawa mo, sa kanyang nakaraang buhay. Siguro ay nanalo siya ng malaki, para swertehin at mapang-asawa ka. Sa totoo lang, ako ang nanalo ng malaki. Para mapangasawa siya. Magkasintahan kami mula high school. 7 buong taon kaming magkasama. Talagang naniniwala ako na kami ang perpektong mag-asawa. Ito? Ito ang singsing na si Julian ang gumawa para sa akin. Maganda, di ba? Hindi naman mas masahol kaysa sa iyo, di ba, Chloe? Ngayong aalis na ako? Oras na para bitawan. Ang ilang mga bagay ng tuluyan. Binibini, nandito po ba kayo para magpapaayos ng alahas? Bakit? Akala ko tapos na ako kay Julian, ganap na naka-move on na. Bakit masakit pa rin ng ganito? Pakiusap, tunawin nyo na lang itong singsing para sa akin. Sandali lang po. Chloe. Pasensya na, Sinta. Grabe ang trabaho ko nitong mga nakaraang araw. Wala akong masyadong oras para sa'yo. Tingnan mo ang dala ko. Paborito mong mga lili. Gusto mo ba? Galing sa Flow. Amoy pabango ng babae ang katawan mo, at may marka sa leeg mo. Kaya, Julian, nagtatrabaho ka ba talaga? O kasama mo si Mia? Bakit wala kang sinasabi? Pagod lang. Kaya magpahinga tayo. Malamang pagod ka na. Maligo ka na at matulog. Chloe, nasaan ang singsing mo? Tinanggal ko na. Ginawa ko ang singsing na yon gamit ang sarili kong mga kamay. Simbolo yun ng pagmamahal natin. Paano mo lang basta natanggal yun? Medyo tumaba ako nitong mga nakaraang araw. Hindi na ito gaanong magkasya. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Dadalhin ko sa mag-aalahas minsan para ipaayos ang sukat para sa iyo. Bahala na. Chloe, ano yan? Para sa akin ba yan? Ang maliit na pirasong pilak na ito sa loob. Dati, simbolo ito ng pagmamahal natin. Ngayon, patunay ito na pinuputol na natin ang lahat ng ugnayan. Tama. Anong okasyon? Nagregalo ka pa sa akin? Anibersaryo ng kasal natin. Pasensya na, Chloe. Grabe ang trabaho ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan ko ang anibersaryo natin. Ganito na lang, kain tayo ng paborito mong sushi. Magpapareserba ako ng mesa ngayon din. Wag. Hindi ako gutom. E di manood tayo ng night view. Maglakad-lakad tayo sa tabi ng ilog. Pagod na ako. Matutulog na ako. Teka, Chloe.
Ang tagal na mula nang tayo'y naglakad sa tabi ng ilog. At hindi ko maiwasang isipin na malamig ka sa akin nitong mga nakaraang araw. Kung magpapatuloy ito, baka isipin ko na ang Chloe ko ay may iba ng gusto. Ako? May iba? Ikaw ang may iba ng gusto. Sa pagkakataong ito, ibinabalik ko na ang puso ko. Tuluyan na. Ibinabalik ko ang lahat, kasama na ang sarili ko. Chloe, narito na tayo. Chloe, okay ka lang ba? Umalis na tayo dito. Trabaho, kailangan kong asikasuhin. Hintayin mo ako dito. Babalik agad ako. Ang lugar na ito, tayo ay madalas pumunta rito noong magkasama pa tayo dahil dito nagsimula ang lahat. Dito rin ito magtatapos. Namimiss mo ako? Namimiss ako ni Mia. Yung mga gabing wala ka rito. Ang lungkot-lungkot ko. Kailangan kitang makita. Hindi ngayon. Magkita na lang tayo bukas sa trabaho. Saan sa opisina? Chloe, ayos ka lang ba? Kakatapos ko lang mag-usap sa telepono. Lumingon ako. Tapos wala ka na. Ginulat mo ako. Medyo malamig sa labas, kaya bumalik ako sa kotse. Kahit saan mo gustong pumunta, pupunta tayo. Anong problema, Chloe? Masama ba pakiramdam mo? Dalhin na kita sa ospital? Ayos lang ako. Baka may kinain lang akong hindi maganda. Sumama ka na lang sa opisina ko bukas. Magkakape tayo. Sige, sasama ako sa iyo sa opisina bukas. Magkakape tayo. Tapos sabay tayong uuwi sa gabi. Pero medyo marami akong gagawin bukas. Kaya baka wala akong oras para sa iyo buong araw. Ayos lang. Gawin mo lang ang trabaho mo. Maghihintay na lang ako sa opisina mo. Na nga. Mahal, lalagyan ko na ng tubig ang paliguan mo. Nagbago ang plano. Hindi na tayo pwedeng magkita sa opisina bukas. Ha? Nakakalungkot naman. At hindi tayo magkikita sa opisina. Paano kaya kung sa rooftop bukas? Mas exciting yon, di ba? Perfect. Mahal, handa na ang paliguan. Sige na. Hindi. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Mahal, sandali lang. Yung regalo na binigay mo sa akin, pwede ko na bang buksan ngayon? Buksan mo yan pagkalipas ng 1 linggo. Bakit kailangang maghintay ng 1 linggo? Gusto ko nang makita ngayon. Ano ba ang binigay sa akin ng asawa ko? Ha? Kasi itong regalong ito kailangang buksan 1 linggo mula ngayon. Yun ang magpapaspecial dito. Sige. Susundin ko, sweetheart. Anong ingay yon? Matulog ka pa. Sinong maingay ng ganito kaaga? Hindi pa naman oras ng pasok. Tatanggalin ko lahat ng mga executives na yan. Chloe, matulog ka pa. Tingnan ko kung anong napaka-urgent na kailangan nila ako.
So, urgent pa yung nangyari sa kumpanya? Hindi. Huwag kang mag-alala. Matulog ka pa. Lulutuan kita ng agahan. Julian, pwede ba akong magtanong? See, Ang 7-year itch, may sense pa talaga yan? isa lang yan na dahilan para hindi na mahalin ang isang tao. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang mamahalin ko, Chloe. Ikaw lang? Oo, eksakto. Paano kung may iba kang mahalin? Magsusumpa ako na sana'y tamaan ako ng kidlat at mabulok sa impyerno. Mabigat na sumpayan ah. Hindi ka ba natatakot baka magkatotoo? Chloe, seryoso ako sa bawat salita. Chloe, kailangan mong maniwala sa akin. Sina, kain ka. Wala ka bang aasikasuhin sa kumpanya? Huwag kang mahuli. Sige, kain ka. Eh di maghintay-hintay muna sila. Mga walang kwentang tanga. Pagkakataon ko, tatanggalin ko silang lahat. Tanggalin. Kaya mo bang gawin yon? Bukod sa iyo, wala akong hindi kayang bitawan. Ay, nandito na si Ginang Sterling. Lagi namang binabanggit ni Ginoong Sterling kung gaano mo raw kamahal ang kape. Kukuha ako para sa iyo ngayon din. Eh di ako naman, kukuha ng sushi. Sabi ni Ginoong Sterling pinakagusto mo raw ang sushi. Sige, tama na ang biro. Medyo tumaba kasi si Chloe nitong nakaraan. Hindi na nga kasya ang singsing ng kasal niya. Nagbibiro ka lang yata, Ginoong Sterling. Ang payat-payat ni Ginang Sterling. Siguro naman ay umurong ang singsing. Ay, lumayas ka nga. Halatang halata ang pambobola mo. Paano uurong ang singsing? Tara na. Chloe, may trabaho ako sa opisina. Magantay ka muna dito. Kung may kailangan ka man, sabihin mo lang kay Kevin. Yung babaeng sekretarya mo? Si Mia? Ah, siya? Malamang abala yon. Hintayin mo ako dito. Magkakasama tayong mag-lunch. Si. Si Ginoong Sterling at yung si Mia. Lalong tumitindi ang kapal ng mukha. Ano naman ang magagawa natin? Sino ba ang aakalain na biglang darating si Ginang Sterling sa opisina ngayong araw na ito? Kailangan pang magpalipat-lipat ng lugar ni Ginoong Sterling. Kaya, kukunin pa ba natin yung mga yun para sa kanya? Hindi na kailangan. Kanina ko pa nakita si Ginoong Sterling na paakyat sa itaas na may daladalang kahon sa bulsa niya. Iba talaga si Ginoong Sterling. Sa mismong ilalim ng ilong ng asawa niya, naglakas loob pa siyang bumili ng mga ganoong bagay. Oras na para mag-take out. Napakadali na ng take out na yun. Kaya pala yun yung take out kaninang umaga. Julian, hindi ka talaga makapaghintay, no? Nagtataka ako kung sapat na ba ang isang kahon. Kung kulang, pwede naman tayong magpadala pa. Bilang mga tauhan niya, dapat nating alagaan ng mabuti ang boss. Hindi mo ba sinabi dati na aalagaan mo ng mabuti si Ginang Sterling? Siya, ano ba ang alam niya? Isang tasa ng kape lang, nauto na siya. Para sa isang lalaking tulad ni Ginoong Sterling, normal lang na magkaroon ng kabit o dalawa sa labas ay normal lang. Mayaman at makapangyarihan siya. Kailangan lang niyang itago ito sa nasa bahay. Eksakto, napaka-inosente niya. Ang pagtatago nito sa kanya. Hindi naman dapat mahirap. Huwag kayong magsasabi ng kahit ano sa harap ni Ginang Sterling. Naiintindihan nyo? Opo, Ginoong Sterling, kami. Alam namin ang gagawin. Alagaan ninyo ng mabuti si Ginang Sterling. Masakit ang tiyan niya nitong mga nakaraang araw, kaya walang hilaw o malamig. At kung sino man inyo ang masabi ng kahit ano sa akin at ni Mia, matatanggal kayo. Naiintindihan po. Lumabas na kayo. Kaya pala nahulog talaga dito. Hello? Hello. Si Binibining Evans po ba ito? Ako nga. Hello po, Binibining Evans. Ang flight ninyo papuntang Valoria sa susunod na linggo ay kumpirmado na. Kumpirmado na po. Maari po sanang dumating ng maaga kasama ang inyong pasaporte para makasakay. Sige, excuse me po. Kailangan pa po ba ng ibang dokumento bukod sa pasaporte? Pasaporte lang po ang kailangan ninyo. Sige, salamat po. Pasaporte. Chloe, anong kailangan mo ng pasaporte? Nawala ang pasaporte ng kaibigan ko. Tinanong niya ako kung anong gagawin. Kinilabutan ako.
Akala ko aalis ka ng bansa nang wala ako. Chloe, anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Nilinaw ko na sa kanila na alagaan kang mabuti. Hintayin mo lang. Tatanggalin ko silang lahat. Pwede mong tanggalin ang sino mang gusto mo, pero huwag mo na akong gamiting dahilan. Sige? Chloe, galit ka sa akin, di ba? Kanina lang kasi, sobrang busy ako sa trabaho. Ganito na lang. I-clear ko ang schedule ko para ngayong araw at maghapon tayong magkasama. Ano sa tingin mo? Maghapon tayong magkasama? Kasama lang kita. Sana naman totoo ang sinasabi mo ngayon. Sige, kaya manood tayo ng sine mamayang hapon. May bago raw na comedy na nakakatawa daw. Magugustuhan mo yun. Mhm. Text lang. Sige, sagutin mo. Paano kung importanteng usapin sa trabaho? Sige, sandali lang. Mabilis lang. Dito ka na lang sumagot. Hindi ko naman naiintindihan ang mga usapin mo sa trabaho. Kaya huwag kang mag-alalang may maisisiwalat ako. Sige, syempre, tiwala ako sa'yo. Hello? Di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag mo akong tatawagan ngayong araw? Ano bang napaka-urgent? Gets. Chloe, may biglaang, talagang nakakalitong sitwasyon sa kumpanya. Kailangan nilang ayusin ko. Sige, umalis ka na. Sa pagitan ko at ni Mia, si Mia pa rin ang pipiliin mo sa huli. Chloe, pasensya na. Hindi siya makakasama mo ngayong araw. Kailangan ko lang siyang tawagan at tatakbo siya papunta rito. Oo nga. Tingnan mo to. Ako ay buntis ako sa kanya. Sinabihan ko siyang sumama sa prenatal check-up ko at iniwan niya ang lahat at sumama. Pagkatapos ng lahat, ito ang patunay ng pagmamahalan namin. Hindi ba? Wala akong gusto. Gusto ko lang makalaya, sa lalong madaling panahon. Sa sitwasyon mo, kung hiwalay ng 2 taon, automatikong magiging legal ang diborsyo. Sa katunayan, hindi na kailangan pa ng pirma niya. Sandali lang. Basta walang away sa mga ari-arian, kumpiyansa kaming na matutulungan ka, Binibining Evans, na makipagdiborsyo. Kung gayon ipagkakatiwala ko na lang ito sa iyo. Hello? Chloe, nasaan ka? Bakit wala ka sa opisina? Masama ang pakiramdam ko. Maaga akong umuwi. Buti nakauwi kang ligtas. Pasensya na ito, Chloe. Kailangan kong mag-business trip sa ilang araw. Mag-isa ka sa bahay, ingatan mo ang sarili mo, ha? Sa susunod na linggo, siguradong ililinis ko ang schedule ko. At bawat minuto ay sasamahan kita. Kapag paulit-ulit kang nagsinungaling, wala nang maniniwala. Sige, umalis ka. Ikaw ang pinakamagaling. Sinta, Julian, maaari ka bang umibig sa iba? syempre naman hindi. Kung sakaling umibig ka sa iba, magpakailanman kitang iiwan. Sige, tumakbo ka. Guguluhin ko ang lungsod na to para hanapin ka. Basta ikaw pa rin si Chloe Evans. Hindi kita hahayaang iwan mo ako. Kung kaya kitang iwan, sisiguraduhin kong hindi mo na ako mahahanap. Sige, kung gayon pahihintulutan kitang tumakbo ng 3 araw, tapos hahanapin kita. Basta ikaw pa rin si Chloe Evans, mahahanap kita. Hindi mo ako matatakasan. Hindi ba? Kung gayon, titingnan na lang natin. Hello? Oo, iniwan ko na ang mga damit sa may pintuan. Pwede mo bang i-donate sa charity? Salamat.
Para ipagdiwang ang bagong baby namin at ang kaarawan ko, pupunta kami sa isla araw ba to? Ang bagong tatay, puro edukasyon na ng bata ang iniisip. Nagsisiyasat na siya tungkol sa early childhood development. Inarkila niya ang buong isla. Ang bagong tatay ay nakatuon na sa edukasyon ng sanggol. Ang bagong tatay ay talagang nag-aalala sa edukasyon ng sanggol. Nag-aalala si tatay sa edukasyon ng sanggol. Nagsimula na siyang magsaliksik Lahat ng tungkol sa paputok sa early isla araw childhood ba to development. ay binili niya para lang ipagdiwang ang kaarawan ko. Shanghai Model Event Group, 2,000 plus. Isang kaarawan at isang pagbubuntis. Para kina Julian at Mia, doble biyaya siguro yon. Masaya ka ba? Siyempre naman. Hello? Chloe? Nakauwi na ako. Susunduin kita mamaya. Kumain tayo sa labas. Okay lang ba? Okay, mahal kita, Sinta. Galit siya. Chloe, Anong tinitingnan mo? Tara na, alis na tayo. nasa bahay si Chloe ngayon. Kaya imposibleng nandito siya. Nagkakamali lang siguro ako. Hello? Nandito na kami. Salamat. Julian, Julian, tapos na ba ang ating oras na magkasama? Mula ngayon, kailangan na nating magtago ulit. Huwag mong hayaang malaman ni Chloe na may problema. Kung hindi, Sige. Naiintindihan ko. Sandaang beses mo na yang sinabi. tama na. Huwag na nating pag-usapan ito. Galit ako. Eh di babawi ako sa'yo. Bibilhan kita ng kwintas na yon. Di ba may gusto ka kamakailan? Julian, dumaan muna tayo sa opisina. Bago ka umuwi, isang round pa tayo. Pero nangako ako kay Chloe na susunduin ko siya para sa hapunan. Sabihin mo lang na natrapik ka. Ibig kong sabihin, lagi namang nangyayari yan sa highway. Paumanhin po, ang numerong iyong dinyal ay kasalukuyang hindi maabot. Anong nangyayari? Hindi kailanman pinapatay ni Chloe ang kanyang telepono. Anong nagmamadali? Baka nalobat lang. Ako mismo ang gumawa ng kape na ito para sa'yo. Gusto mong pakainin kita? May kakaiba lang talaga. Bigyan mo na lang ako ng mainit na tsaa. Nagbabago na naman ang panlasa? Tigilan mo yan. Wala ako sa mood. Overreact ka. Ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Nag-iisa lang sa bahay? Palitan mo. Huwag mo akong papaurunging ulitin ito. Ginoong Sterling, may importanteng meeting mamayang hapon. Magsisimula na ito. Dapat ay magkakain ako ng tanghalian, kasama si Chloe. Ngayon, ganito ako kalate. Malamang, naghihintay pa rin sa akin si Chloe. Gaano pa katagal bago magsimula ang meeting? 1 oras. Kung ganon, uuwi muna ako sandali. At kung bago ako makabalik sa kumpanya ay nagsimula na ang meeting, huwag niyo akong hintayin. Magpatuloy lang kayo gaya ng dati. Naiintindihan ko. Kahit kasama mo na ako, gusto mo pa ring humanap ng ibang babae? Hindi ko hahayaang sabihin mo ulit ang mga ganyang bagay. Naiintindihan mo? Ayoko. Ayokong ibigay ka sa ibang babae. Mula pa sa simula, sinabi ko sa'yo na alamin mo ang lugar mo. Asawa ko, si Chloe Evans. Katotohanan niya na hindi mababago ng sinuman. Kung hindi mo alam ang lugar mo, alam mo ang kahihinatnan. Ang titulo bilang Ginang Sterling at ang pera mo, Julian Sterling, mapapasa akin din balang araw. Chloe, nandito na ako. Nasaan si Ginang Sterling? Wala siya sa bahay. Hindi ko alam. Mula kaninang umaga, hindi pa namin siya nakikita. Nasa bahay ba si Ginang Sterling o wala? Hindi mo ba alam? Hindi na bale. Ako na lang ang hahanap sa kanya.
Hindi ba ikaw ang dapat na pinakakumpleto ang alam tungkol sa kinaroroonan ni Ginang Sterling? Ano ang punto ng pagpunta rito para tanungin ako? Chloe. Kakaiba. Nasaan na siya? Hello, ang subscriber na iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maaaring maabot. Pakiusap, subukan muli mamaya. Imposible. Hindi ako iiwan ni Chloe. Imposible. Chloe. Hello, ang numerong iyong dinyal ay kasalukuyang hindi maabot. Hello, ang numerong iyong dinyal ay kasalukuyang hindi maabot. Pakiusap, subukan muli mamaya. Huminahon ka. May paraan tayo. Hello? Alam mo ba kung nasaan si Chloe? Asawa mo siya. Kung hindi mo siya mahanap, paano ko malalaman? Hindi ako yon. Hello? Alam mo ba kung nasaan si Chloe? Julian, asawa mo siya. Naalala mo? Bakit mo ako tinatanong kung nasaan siya? Nakipag-ugnayan ba siya sa'yo? Hindi ba't kayong dalawa ang pinakamatalik na magkaibigan noong kolehiyo? Dahil sa'yo, ilang taon nang hindi ako itinuring na kaibigan ni Chloe. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Ang isang nakakalason na kaibigan tulad ko ay hindi karapat-dapat na nasa kontak ni Ginoong Sterling. Chloe, kasalanan ko itong lahat. Ako ang nagtaksil sa meron tayo. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Paano mo ako kayang iwan? Chloe, nagpadala ka siguro sa bugso ng damdamin mo. Ang account na pinagpapabigo ang paglilipat mo ng 10 milyong dolyar ay sara na. Sabihin ang answer call para makakonek. Hello? Hello? Kay Ginoong Sterling po ba ito? Tungkol sa malaking paglilipat na sinubukan ninyo, hindi ito nagtagumpay. Masyado bang malaki ang halaga? Ako ang nagpasimula noon. Kung kailangan ninyo ng verification code, personal na impormasyon, kahit ano, ibibigay ko sa inyo lahat. Kailangan kong magpadala ng pera sa asawa ko. Ginoong Sterling, walang problema sa inyong dulo. Pero ang account ng pinagpapadalhan ay sara na. Paano nangyari yon? Talagang yun ang bank account ng asawa ko. Walang pagkakamali. Ang account na ito ay sinara kahapon. Nitong mga nakaraang araw, kung tumawag lang ako sa kanya kahit isang beses, mapapansin ko sana na may mali. Pero napakaliit ang ipinakita kong pag-aalala sa kanya. Napakaliit talaga. Kailan? Ang koneksyon nating dalawa naging napakanipis? Noong nagtatrabaho ako sa ibang lugar, kapag hindi kami nag-video call, hindi ako makatulog. Ano bang problema ko? Kasalanan ko itong lahat. Nasaktan talaga si Chloe. Kaya pala sinunog niya lahat ng litrato natin. Chloe, patong mga dokumento ng pagkakakilanlan mo, sinunog mo. Sinisiguro mo bang hindi kita mahahanap? Kapag umibig ka sa iba, magpakailanman na kitang iiwan. Kaya, ang sinabi sa akin ni Chloe noon, totoo palang lahat. Plano na pala niya itong lahat para iwan ako. Ang social media handle ni Chloe ay Horizon. Pwede ko siyang hanapin online. Walang resulta.
Binaba na ba niya ang kanyang account? I-download na. I-download na. Ang mata mo. Nakita tayo isa't isa? Tara, mag-connect. Hello? Hey, nabasa ko na ang mga patakaran ng platform ninyo. Ang isang deactivated na account ay maaring bawiin ang kahilingan sa pag-delete sa loob ng 7 araw. Gusto kong maibalik ang data na iyon. Ngayon, ang username ay Horizon. Paumanhin po, Ginoo. Ngunit ang account holder mismo ang dapat gumawa noon. Ako ang kanyang asawa. Bakit hindi ako ang pwedeng mag-apply para sa kanya? Taos-puso po akong humihingi ng paumanhin, Ginoo. Ngunit labag iyon sa aming patakaran. Hindi namin magagawa iyon. Sige kung ganon, ire-report kita. Maghintay ka lang ng abiso sa korte. Huwag mong isiping hindi ko alam na lahat ng datang ito ay naka-imbak sa inyong mga server. Ang pagbabalik nito ay hindi naman mahirap gawin. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Ginoo, wala po sa aking kapangyarihan. May iba pa po ba? Hello? Hanapin mo para sa akin ang Chattersphere Manager's phone number. Sa oras na ito. Ibig kong sabihin, ngayon. Kumusta? Kumusta? Ito si Julian Sterling. Kumusta, Ginoong Sterling? Pwede ko bang malaman kung bakit kayo tumatawag ngayon? Alam ko ang mga patakaran ng inyong platform ng buong buo. At alam ko na hindi ninyo basta maibibigay ang impormasyon. Pero nawawala ang asawa ko. Bago siya nawala, walang naiwan ni anumang bakas. Ang kanyang mga bank account, mga social media profile, lahat nawala. Kung hindi ninyo ako tutulungan, wala akong magiging basihan. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa inyo. Naiintindihan ko, Ginoong Sterling. Ginoong Sterling, ibigay ninyo sa akin ang pangalan ng account ng inyong asawa. Titingnan ko ito. Kung totoo ang sinasabi ninyo, magpapaayos ako ng data at ipadadala sa inyo ang password. Sige. Pag-login gamit ang secondary account. Matagumpay ang pag-login ng secondary account. Nag-confess ng pag-ibig sa akin si Julian. Sobrang saya ko. Ito noong kami ay nag-uumpisa pa lang mag-date. Masaya ako ngayon. Oras na para magpinta. Ito ang painting ni Chloe. Ibinigay sa akin ni Julian ang relong ito. Isusuot ko ito magpakailanman. Ika, Ang relong 14 ito, Agosto, 2022. isusuot ko ito magpakailanman. Ito ang regalo ko sa kanya. Ikinasal na kami. Ito mula sa kasal namin, ang bridal bouquet. Ika, 4 ng Pebrero, 2025. Natapos ang relasyon namin noong ika, 4 ng Pebrero, 2025. Sa panahong iyon, ay unang beses kong nakilala si Mia. Kaya alam na pala niya ang lahat. Ang tanga-tanga ko talaga. Akala ko talaga, maitatago ko ito. Kay Chloe, nasisiyahan ako sa pagmamahal niya sa akin habang nagpapakasasa naman ako sa alindog na mayroon ako kay Mia. Isang tunay na gago ako. Paalam, Agosto 22, 2025. Paalam na magpakailanman, Agosto 22, 2025. Iyon ang huling. Sinabi sa akin ni Chloe, hindi, Chloe, hindi ko hahayaang matapos ng ganito. Hahanapin kita. Pipilitin kitang patawarin ako. Gugugulin ko ang natitira kong buhay para pagbayaran nito sa iyo. Kailangan kong hanapin ka. Ang maghintay ng mag-isa ay ganito pala kasakit. Ganito rin ba ang paghihintay sa akin ni Chloe sa bahay? Ito ang singsing ng kasal. Chloe, hindi lang ito simpleng pagtatampo o pagtakas mula sa bahay. Nagdesisyon na siya na talagang iiwan ako. Chloe, kailangan kitang hanapin. Kailangan kitang humingi ng tawad ng harapan. Mahal na mahal mo ako. Tiyak na papatawarin mo ako. Papatawarin mo ako. Paumanhin, opisyal. Nandito ako para mag-report ng nawawalang tao. Nawawala ang asawa ko. Natatakot ako baka subukan niyang tapusin ang kanyang buhay. Chloe, pasensya na kailangan kong sabihin ito.
Babawi ako sa'yo. Pangako. Ano ang pangalan ng asawa mo? Bakit niya gagawin yon? Chloe Evans ang pangalan niya. Ito ang mga dokumento ng pagkakakilanlan niya. Nagkakaroon ba kayong dalawa ng mga problema kasalukuyan? Wala talaga. Lagi kaming masaya. Kung talagang gusto mong mahanap ang asawa mo, kailangan mong sabihin sa amin ang buong katotohanan. Kung hindi, hindi ka namin matutulungan. Ako. Mayroon akong kabit. Nalaman niya. Kaya ang asawa mo ay umalis dahil nandaya ka. Yun lang ba? Sige. Tinanggap na namin ang report mo. Kung may balita kami, kokontakin kita kaagad. Sige, salamat. Oh. Hello? Si Ginoong Sterling po ba ito? Ako po ang abogado ni Binibining Evans. Kailangan kitang makausap ng personal. May oras ka bang makipag-usap ngayon? Oo, may oras ako. Pupunta ako diyan kaagad. Kumusta? Ako, si Julian Sterling. Kumusta, Ginoong Sterling? Dito po. Nasaan si Chloe? Kumusta, Ginoong Sterling? Ako po ang abogado na kumakatawan kay Binibining Evans. Binigyan niya ako ng buong kapangyarihan na pangasiwaan ang kaso ng diborsyo niya. Ayaw niya akong makita? Kailangan kong makausap siya. Ilabas mo siya, Chloe! Paumanhin, Ginoong Sterling. Hindi ko po magagawa yon. Ngayon, si Binibining Evans ay hindi lang talaga dumating. Ibinigay na niya ang buong kapangyarihan sa kanyang kaso ng diborsyo sa aming law firm. Kung mayroon po kayong anumang tutol, maaari ninyo pong sabihin sa akin ng direkta. Hinding-hindi ako papayag na diborsyuhan siya. Nagkamali lang ako ng isang bagay na maaaring magawa ng sinumang lalaki at natutunan ko na ang aral. Kung ayaw niya, hindi na ako makikipagkita sa sinumang ayaw niya. Sapat na yon, di ba? Mahal na mahal ako ni Chloe. At kung magkikita lang kami kahit isang beses pa, sigurado akong maaawa siya. Ginoong Sterling, dahil alam mo na ikaw ang may kasalanan, mas mabuting maintindihan mo na ang diborsyo ay hindi lamang limitado sa hindi pinagtatalo ng diborsyo. Mayroon ding diborsyo na iniutos ng korte. Kung hindi ka sasang-ayon, ipapademanda ka niya sa akin. Ni hindi man lang niya balak na sabihin ito sa akin ng personal? Ayon kay Binibining Evans, ayaw na niyang makita ka. Lahat ng gusto niyang sabihin ay nasa liham. Liham? Liham ang tawag mo diyan? Dalawang pangungusap lang para sa akin? Liham ang tawag mo diyan? Hindi ko ito pipirmahan. Pinunit ko na ang mga papeles. Gusto ko siyang makita ng personal. Inasahan na ito ni Binibining Evans. Sabi niya na tiyak na pupunitin mo ang unang set ng papeles ng diborsyo. Kaya, naghanda siya ng pangalawang set. Ginoong Sterling, kung gusto mo, pwedeng-pwede mong punitin ang kahit ilang kopya. Ang set ng mga papel na ito ay naripaso na niya at may mga backup ako. Kung gusto mo pa ring punitin ang mga ito, pwedeng-pwede akong mag-print ng marami pa. Gayunpaman, lahat ng gastos ay ibabalik ni Binibining Evans. Paumanhin, nagkamali ako kanina. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan talaga si Chloe? Paumanhin, talagang hindi ko alam. Paano kung ganito? Sabihin mo sa akin kung nasaan si Chloe at bibigyan kita ng 5 milyong dolyar. Hindi, 10 milyong dolyar. Bilang gantimpala. Hindi ko pwedeng ibunyag ang impormasyon ng kliyente ko. Isang kaso lang yan, ganun lang yon. 10 milyong dolyar ay higit na sapat na para magtayo ng sarili mong law firm. Hindi mo na kailangan ng partner. Pwede ka pang magretiro ng maaga. Ang ganda ng alok na yan. Ginoong Sterling, oo, gusto ko namang yumaman ng biglaan. Pero mas gugustuhin kong kitain yon sa pamamagitan ng sarili kong sipag. Bukod pa riyan, sa totoo lang, hindi ko alam kung nasaan si Binibining Evans. Pagkatapos ng kaso, sa telepono lang siya nakipag-ugnayan sa akin. Ibigay mo lang sa akin ang numero niya. Babayaran kita ng parehong halaga. Pareho lang ang numero niya sa dati. Pero ngayong araw, sinubukan kong tawagan siya at walang sumagot. Wala na tayong pag-uusapan. Kahit mag-print ka ng 10,000 kopya, hindi ako pipirma niyan kailanman. Tungkol sa paghahabla sa akin, kung isasampa mo yung demanda, lilitaw si Chloe sa korte. Kapag nangyari yon, gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako. Ang dami nating taon ng kasaysayan at hindi mabilang na magagandang alaala.
Basta't ayaw kong maghiwalay. Maghihintay ako sa kanya na bumalik sa akin. Ginoong Sterling, si Binibining Evans ay hindi naman talaga kailangang magdemanda. Ang pagdedemanda ay huling option lamang. Kung kayo ay papayag, ang mas gusto niya ay ayusin ito ng mapayapa. Halimbawa, kung kayo ay hiwalay ng 2 taon at dumaan sa proseso, ang korte ay maaaring magbigay ng diborsyo sa dahilan ng hindi pagkakasundo para sa isang diborsyo na iniutos ng korte. Dagdag pa, hindi na kailangang humarap sa korte ang sinuman sa inyo. Imposible. Hindi siya pwedeng ganoon kasama. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi niya ako basta-basta maitatakwil dahil sa isang pagkakamali. Talaga bang ayaw na niya na makita ako kahit sa huling pagkakataon? Ginoong Sterling, walang saysayang pagsasabi nito sa akin. Ganito talaga ang batas. Kung hindi kayo kontento, kung sa tingin ninyo ay hindi makatarungan, edi kayo ang magdemanda sa sistema ng batas. So, ibig sabihin ba, kung mahanap ko siya sa panahong iyon, at makikipag-ayos ako sa kanya, ayos na tayo? Hello? Ginoong Sterling, batay sa impormasyong ibinigay ninyo, natukoy na namin kung saan huling nakita ang signal ng telepono ni Binibining Evans. Maaari po ba kayong pumunta sa istasyon? Oo. Pupunta ako dyan kaagad. Hinding-hindi ko siya pakakawalan sa diborsyo. Ginoong Sterling, pakiusap, kumalma ka. Opisyal, nasumpungan na ba ninyo siya? Nasaan na siya? Ako ang may kasalanan. Hindi naman talaga siya nawawala. Ayaw lang niya akong makita. Ginoong Sterling, hindi pa namin nasusumpungan si Binibining Evans o ang kanyang telepono. Subalit nakasumpong kami ng isang SIM card. Subukan mo ito, bilasan mo, tingnan mo kung sa kanya ito. Ang SIM card lang? Paano naman ang telepono? Nasaliksik na namin ang buong pook, hindi pa namin nasusumpungan ng kanyang telepono. Ginoong Sterling, subukan mo na lang ito, pakiusap. Matagal nang nasa tubig ang SIM card. Matagal na. Pagpalain ng Diyos. Pakiusap, gumana ito. Chloe, alam mo naman kung anong klaseng tao si Julian. Masyado siyang sentimental para maging mahigpit. Kung papayag ka, masaya siyang panatilihin ka sa paligid. Pero sa tingin ko lang, mas mabuting sabihin ng malakas ang ilang bagay, ang pag-ibig. Hindi alintana kung sino ang nauna. Kung ako sana ang unang nakilala niya, kayo lang siguro ay dating magkaklase na halos hindi magkakilala. Kailangang malaman ng isang babae kung paano panatilihing nakaka-excite ang mga bagay. Kapag masyadong boring, nawawala ng gana ang lalaki. Ang pagiging bata ay hindi lang iyon, syempre. Pero mataas ang sex drive ni Julian. Pero ako, bata, at maganda ako. Kaya ko siyang pasayahin sa mga paraang hindi mo magagawa. Regalo sa akin ni Julian ang kwintas na ito. Siya mismo ang gumawa. Maganda, 'di ba? Chloe, sigurado akong naiintindihan mo. Tunay kaming nagmamahalan. Kung papayag ka, maaari mong makuha ang bahay bilang settlement. Dahil si Julian ang bibili sa akin ng bagong bahay. Opisyal, kailangan kong umuwi sandali. Tungkol naman kay Chloe, pakihanap pa rin siya. Sige. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Pumunta ka sa bahay ko. Kailan? Ngayon. Ikaw, alisin mo na yung painting na yan. Ang pangit. At yung mga bulaklak na yan, itapon mo. Kung magsasabi tayo ng kahit ano, dapat sikat na painting ang bilhin natin. Sino bang may gusto ng kalat niya sa mga pader? At itong carpet, palitan mo. Ibibigay ko sa iyo ang specific na brand mamaya. Kailangan custom made, gawa sa kamay. Yung pinakamahal ang gusto ko. Kung hindi, pag dumating ang mga kaibigan, iisipin nila nagsisinungaling ako sa kanila. Oo nga pala, at yung mga bulaklak sa labas. Palitan mo lahat, yung pinakamamahal lang. Julian, nandito ka na pala. Napagdesisyonan mo na ba kung saan tayo magse-celebrate ngayong gabi? Sa tingin ko, dito na lang tayo. Pagkatapos ng lahat, ako ang ginang ng bahay. Oo nga pala, at yung chef din, gusto kong mag-order. Anong suot mo? Ito? Nakita ko ito sa aparador. Ano? Bagay na bagay sa akin, di ba? Tiningnan ko lahat, at ito lang ang bagay sa akin. Binili ko ito para kay Chloe. Paborito niyang pajamas. Ano naman? Hindi ba't lalo pang nakakagana yon? Julian?
Julian, anong ginagawa mo? Julian, ganito na baka gusto mo? Hindi naman ako walang alam sa gusto mo. Bakit ang lupit mo sa akin? Wala kang karapatang magsuot ng damit niya. At siguradong wala kang karapatang hawakan ang mga gamit niya. Hindi mo ba laging gusto ang isang tulad ko? Kung may kahihiyan ka lang, hindi mo sana ipinadala sa kanya yung mga text na yon. At siguradong hindi mo dapat ikinukunan ng litrato tayong dalawa. Binalaan na kita noon pa. Huwag kang magpakita sa harap niya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis. Anong pinagsasabi mo? Bakit naman ako magpapadala ng kalokohang yun kay Chloe? Lahat ginagawa ko para maiwasan siya. May nalaman ba siya? Nagkukunwari ka pa rin sa akin. Dati, bulag ako. Akala ko pa naman, disente ka. Akala ko, mabuting tao ka. Sa paningin ko, wala ka kundi isang laruan. Hindi ka man lang katumbas ng dumi sa ilalim ng mga paa ni Chloe. Iniwan ako ni Chloe. Dahil kay Mia. Kapag nawala na siya, papatawarin niya ako. Kasinungalingan lang lahat yan na ginawa niya. Sinisiraan niya ako. Julian, anong ginagawa mo? Julian, hindi ko sinasadya na lokohin ka. Sobrang pagmamahal lang, natakot akong magalit ka. Pakiusap, patawarin mo na ako ngayon. Hindi ba? Mahal mo ba talaga ako? O ang katayuan ko lang? At pera? Alam mo ang sagot. Julian, ang panahon ang magsasabi ng totoo. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nagmamalasakit sa iyo? Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Gusto ko lang makasama ka. Talaga bang sa tingin mo'y tapat si Chloe sa'yo? Makinig ka. Kung ang isang babae ay tunay na umiibig sa'yo, magseselos siya. Pero siya, hindi nga niya ako napansin. Julian, ang lahat ng ginawa ko ay para lang makita mo kung sino talaga si Chloe. Kung hindi, ipinanganib ko ba ang pagpapadala sa kanya ng mga litratong iyon? Paano kung ibinunyag niya ang mga iyon? Tumahimik ka. Wala kang karapatang humusga kay Chloe. At kung ibinunyag niya ang mga iyon, hindi ba yan mismo ang gusto mo? Sinigurado mong kita ako sa bawat kuha. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Matagal mo nang sinusubukang palitan ako. Tama ba? Julian, sandali. May tao. Ilabas niyo ang taong ito. Ngayon din. Ako. Julian, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Julian, ikaw ang nagpakuha sa akin na pumunta dito, Julian. Ayaw na kitang makita muli. Julian, hindi mo ito magagawa sa akin. Julian. Julian, kahit na hindi ako dumating, iiwan ka rin ni Chloe sa bandang huli. Hindi ito kasalanan ko. Tignan mo nga ito. Talagang kabit siya. Ano ba ang problema niya? Ganitong panahon, halos wala siyang suot ng lumabas. Ang mga kabataan ngayon, wala nang hiya. Nakakadiri talaga. Kabit siya, malinaw na malinaw. Sinira niya ang isang pagsasama na ipagtabuyan, ha? Kaya naman niya, pwedeng maghanap ng disenteng trabaho, pero pinili niyang maging kabit. Ginoong Sterling, aalis na ako ngayon din, pero bigyan mo naman ako ng maisuot. Ginoong Sterling. Tungkol kay Ginang Davis, siya po ay ayokong makarinig kahit isang salita tungkol sa babaeng iyon. Julian, akala mo gusto kita? Kung hindi lang dahil madali kang makuha, bakit pa kita pagtutuunan ng pansin? Pagsisisihan mo to. Basura lahat ng lalaki. Paulit-ulit mong sinasabi na si Chloe ang tunay mong pag-ibig. At tingnan mo ang nangyari. Nakipagrelasyon ka pa rin at nambula sa ibang babae. Tigilan mo ang pagpapanggap na tapat ka. Nagsisinungaling ka lang sa sarili mo. Anong tinitingnan mo? Tatawag ako ng pulis. Parang may gustong manood sa'yo. Ikaw ang kabit na sumira ng pamilya. Umuwi ka na nga. Eksakto. Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo, no? Magdalawang isip ka naman. Sa ganitong sitwasyon, kahit sino, may konting hiya, ay hindi magpapakita ng mukha. Sinong nagsasabing kabit ako? Sinong nagsasabi niyan? Ano ka ba? Kung talagang mahalaga ka sa lalaking yon, hahayaan ka bang magpalaboy-laboy na halos hubad? Laruan ka lang. Huwag kang magpanggap na ang tunay na asawa. Ang mga bahay dito ay napakamahal. Itong ginang na ito, malamang naghanap ng pera, pero siya ang nasunog. Ang bata pa, pwedeng gumawa ng iba, pero pinili maging kabit. Hoy, Ginang. Kabit ang tawag mo sa akin? Gusto mo maging kabit, pero hindi mo kaya kahit subukan mo.
Sigurado ako iniwan ka ng lalaki mo o ang asawa mo ay nagloko sa'yo. Pulis. Mas mabuti pa yun kaysa maging kabit. Bitawan mo ako. Kung may tutulong sa akin, makikipagtalik ako sa iyo. Manood na lang tayo. Paano kung may sakit siya at mahawa ka? Sige, sige. Umalis na tayo mga tao. Kumusta? Ginoong Sterling, hindi pumasok si Mia sa trabaho ngayong araw. Nagsumite siya ng resignation letter na ipaalam ko na sa kanya. Pero ang sabi niya, kailangan mo raw siyang bayaran. Huwag mo siyang bigyan, kahit sentimo. Tanggalin mo na lang siya. I-blacklist siya sa buong industriya. Opo, Ginoong Sterling. Ginoong Sterling, yung video niya bilang kabit ay kumalat na sa buong internet. Kahit hindi natin siya i-blacklist, tapos na siya. May balita na ba kay Chloe? Ginoong Sterling, nagsimula na kami ng malawakang paghahanap para mahanap si Ginang Sterling. Huwag kayong mag-alala, sa mga susunod na araw, siguradong may makukuha tayong resulta. Chloe, nasan ka na ba talaga? Hello? Ginoong Sterling. Ayon sa isang saksi, sa airport, nakita raw nila si Ginang Sterling na sumakay sa eroplano. Chinek ko na lahat ng flight bukas. Wala pa rin bakas niya. Malamang mali ang witness. Siguro yung kamukha lang ni Ginang Sterling. Mukhang walang kwenta ang lead na to. Hindi. Hindi natin pwedeng palampasin kahit isang lead. Anong flight daw ang sinakyan niya? Sabi ng witness. Yung papuntang Oak Haven, siguro. Book mo ako ng ticket papuntang Oak Haven. Ngayon na! May tao ba dito? Sino ka? Hinahanap ko ang asawa ko. Nagkaunting away lang kami. Nandito ako para pag-usapan. Wala pong ganyang tao dito. Chloe, ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Chloe Evans. Isang tenant lang ang meron ako dito. Ang pangalan niya ay Clara. Hindi siya ang hinahanap mo. Mali ang pinuntahan mo. Clara, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Kung hindi ka maniniwala sa akin, edi sige. Oy, kailan siya lumipat dito? Noong panahong iyon, may nakita ka bang ibang kasama niya? Isang linggo na ang nakalipas nang lumipat siya dito. Bihira siyang lumabas. Oo nga. Mahilig din siyang magpinta. Binigyan pa nga niya ako ng isa sa kanyang mga painting noon. Pwede mo ba akong isama sa loob para tingnan? Ganito po. Ito ang painting. Ito ang painting ni Chloe. Sobrang hilig ni Chloe sa pagpipinta. Ginoong Sterling, sigurado ka bang ito ang painting ni Ginang Sterling? Ni hindi ko nga alam ang estilo ng pagpipinta ni Chloe. Paano ako makakasiguro na ito ay sa kanya? Hindi ko siya binigyan ng atensyong nararapat sa kanya. Kasalanan ko itong lahat. Ginoong Sterling, ayos ka lang ba? Ginoong Sterling, hindi mo dapat masyadong sisihin ang sarili mo. At nitong mga nakaraan, halos wala ka ng tulog. Kung magpapatuloy ka ng ganito, mahihimatay ka. Ginoong Sterling, hindi dapat kayo masyadong nagbibigay ng sisi sa inyong sarili. At nitong mga nakaraang araw, halos hindi na kayo natutulog. Kung magpapatuloy ito, mabuburn out kayo. Mahal, tingnan mo, katatapos ko lang ng painting na ito. Pwede mo ba itong dalhin sa opisina para ipa-frame bukas? Siyempre naman. Gagawin ko yan kaagad bukas. Gustong-gusto talaga ni Chloe ang mag-paint. Bakit hindi ko siya mas binigyan ng pansin sa mga hilig niya? Hindi ko siya nabigyan ng sapat na atensyon. Kasalanan ko ang lahat. Ginoong Sterling, tumawag ng ambulansya, ngayon din? Ginoong Sterling? Anong nangyari sa akin? Ginoong Sterling? Himatayin ka. Sabi ng doktor, sobrang pagod ka. Kailangan mong magpahinga. May balita ba kay Chloe? Sinuri na namin yon. Ang pangalan sa kontrata ay Clara Evans, at eksaktong tumugma ito sa flight records eksakto. Pero hindi ito si Ginang Sterling. Chloe, saan ka nagtatago? Ngayon,
May balita tayo mula sa atin. May nakakita kay Ginang Sterling sa lungsod Ilog. Alis na ako. Ginoong Sterling. Babalik na tayo. Kumpirmahin muna natin ang sighting bago tayo bumalik. Babalik na tayo ngayon. Ginong Sterling. Kumusta? May balita na ba kay Chloe? Wala, naglagay na kami ng bagong mga poster ng nawawalang tao. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Mula nang nasindikato si Ginoong Sterling sa lungsod Ilog, kailangan naming i-verify ang bawat tip at wala pa ring matibay na nahahanap. Bihira na lang magsalita si Ginoong Sterling. Ayaw na nga niyang pumasok sa opisina. Ayaw na ring makinig ng mga ulat sa negosyo. Nagkakaroon ba siya ng mental breakdown? O nagloloko lang ba siya dahil sa pag-ibig? Tinanggal ni Ginoong Sterling si Mia. Ngayon, nagkakagulo na ang isip niya. Kailangan kong sabihin sa dating tagapangulo. Bago pa mangyari ang mas malala. Nasaan ang anak ko? Nasa kanyang kwarto po si Ginoong Sterling. Ayaw niya ng istorbo. Hindi ba siya lumalabas kahit minsan? Hindi po, wala na kaming magawa. Ayaw niyang kumatok kami. Sisigawan niya kami kapag ginawa namin. Anong ginagawa mo, mahal? Anong silbi ng lahat ng sinusulat mo? Alam ko na ang lahat. Ikaw. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Ako ang nasaktan kay Chloe. Nadala ko ng tukso at pinagkanulo ko siya. Kung patuloy lang akong magsusulat, malalaman niya na talagang nagsisisi ako. Ayaw na niyang makita ka. Isang buong kwartong puno ng liham ng paghingi ng tawad. Ano ang silbi? Dapat sa harapan mo mismo sinasabi ang lahat ng ito. Malalaman niya. Kapag napuno ko ang bawat pahina, malalaman niya. Sinabi niya sa akin. Sa panaginip ko. Sabi niya, kung tunay ang aking pagsisisi, papatawarin niya ako. Pasensya na talaga. Kailangan mong patawarin ako. Kapag napuno ko na ang lahat ng pahinang ito, papatawarin mo na ako. Mahal, makinig ka sa nanay. Huwag kang magpapagutom. Itigil mo na ang pagsusulat ng lahat ng ito, okay? Kung magpapatuloy ka nito, mamamatay ka, mahal. Tingnan mo, kung gusto mong humingi ng tawad kay Chloe, kailangan mong magsikap talaga. Ito ang ideya. Dapat kang sumali sa isang palabas tungkol sa nawawalang tao. Gawin mo sa harap ng kamera, sa harap ng madla. Humiling ng tawad sa kanya ng publiko, doon mismo sa kamera. Makikita ko ba talaga si Chloe? Sobrang sikat ng palabas na iyon. At ikaw ang CEO ng korporasyon ng Apex, kaya maraming makakapansin ito. Sa ganoong exposure, baka marating ng mensahe si Chloe. Tatawagan ko sila ngayon din. Hello? Kailangan kong lumabas sa palabas ninyo. Gagawin ko ang lahat ng kailangan para maging susunod ninyong panauhin. Oo, Ginoong Sterling. Julian, hindi ka pwedeng umakyat sa entablado na ganyan ang itsura. Kailangan mong magpakita ng pinakamaganda mong itsura doon. Tama ba? Tama. Gulo-gulo ako ngayon. Kung makita ako ni Chloe na ganito, hindi na niya ako tatanggapin pabalik, nanay. Oo, gutom na ako. Papakainin kita. Sige. Paano ko hinayaang magkagulo-gulo ako? Kailangan kong maligo. Bakit mo ginawa sa simula pa lang? Hindi ito. Ayaw ni Chloe kapag masyadong makinang ang suot ko. Hindi rin maganda ito. Masyadong formal. Ito yung suit na suot ko nung ikinasal kami ni Chloe. Noon, tuwing aalis kami ng bahay, nagkikis kami. At nagkakayakap. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang sumira sa lahat. Sa episode na ito, ay tampok ang isang panauhin tulad ni Julian Sterling, ang pinag-uusap ang tao sa buong bayan. Naging napakasikat na online ang trailer. Para sa episode na ito, susuriin ko ng mabuti, alamin ang lahat ng sikreto. Target natin ang pinakamataas na rating.
Hello, sa inyong lahat. Ngayong araw, masayang-masaya kaming tanggapin ang CEO ng korporasyon ng Apex, si Ginoong Julian Sterling. Sa aming palabas, News. tulad ng alam nating lahat, matagal nang kilala si Ginoong Sterling bilang isang tapat na asawa. Ngunit ngayon, narito siya upang hanapin ang kanyang nawawalang asawa. Ano ba talaga ang nangyayari? News Channel. Simulan na natin. News Channel. Ginoong Julian Sterling, alam nating lahat na mahal mo ang iyong asawa. Ilang araw lang ang nakalipas sa isang palabas. Nagsagawa ka ng isang malaking pagpapahayag ng pag-ibig. Kaya, totoo bang ang iyong asawa ay nawawala? Nawala na siya. Bago umalis si Binibining Evans, may ipinakita ba siyang anumang palatandaan? Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay upang sabihin sa aking asawa na ako ay humihingi ng paumanhin. Sumira ako sa aking pangako. Noong tayo ay nagsimulang magsama, hapling. Sinabi kong siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Akala ko kaya kong tuparin ang pangakong iyon. Akala ko tayo ay magkakasamang tatanda, laging nagmamahalan. Nadala ako ng tukso at gumawa ng isang bagay na hindi mapapatawad. Diretsahan talaga si Ginoong Sterling. Siguro sobrang nagsisisi siya. Gusto na gusto niyang patawarin siya ni Binibining Evans. Sino ang mag-aakalang ang totoong dahilan kung bakit umalis si Binibining Evans? Ay talagang, dahil kay Ginoong Sterling, nagkaroon sila ng matinding away. Tungkol sa mga problema sa aming pagsasama. Ako ang may kasalanan. Ako ang unang nagkasala ng pangangalo niya. Kaya nga siya umalis. Nandito ako ngayon. Umaasang bibigyan niya ako ng pagkakataong humingi ng tawad. Hindi niya alam kung paano siya pahalagahan noon. Ngayon, huli na ang lahat para magsisi. Ang daming araw na, wala pa ring balita mula kay Ginang Sterling. Ginoong Sterling. May balita na ba? May balita na ba tungkol kay Ginang Sterling? Ginoong Sterling. Yung palabas na ginawa ninyo bumagsak ang rating. At kumukuha kami ng isang hukbo ng bayarang trolls para magpalakas ng suporta para sa inyo. Kaya, maraming netizen ang nagkokomento online para suportahan kayo. Tinatawag nila kayong isang mabuting asawang handang umamin sa kanyang pagkakamali. Nag-alok pa silang tulungan kayong hanapin si Ginang Sterling para kayo ay magkasundo ulit. May balita na ba kay Ginang Sterling? Wala pang matibay na balita. Pero yung si Mia Davis na docs ng mga netizen, narinig ko na sa madilim na eskinita siya at binugbog ng malubha hanggang sa maospital. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya sa harap ko. Naiintindihan ko. Naalala ko yung website ng kumpanya natin. May video section sa main page. Idikit mo roon ang apology video ko hanggang sa mahanap natin si Chloe. Ginoong Sterling, parang hindi naman tama yon, di ba? Ganito, Masisira ang reputasyon ng kumpanya at magkakaroon ng malaking epekto. hindi ba't sinabi mo na nasa panig ko na ngayon ang mga netizen? Ano naman ang problema? Idikit mo. Sa totoo lang, sinubukan ko lang iligtas ang mukha mo, Ginoong Sterling. Sa totoo, mahigit kalahati ng mga netizen online, tinatawag kang walang hiya na cheater. Paano naging ganito kakatanga ang dating tusong si Ginoong Sterling? Ginoong Sterling, sa website ng headquarters ba natin ipo-post o sa mga branch sites? Lahat. Mga social media site may mga ad space din. Bilhin mo lahat. Kailangan natin ng top spots, lokal at international, full page ads. Kung mayroong balita, maaari silang makipag-ugnayan sa akin ng direkta. Tama, idikit mo na rin ang personal number ko doon. Ginoong Sterling, karamihan sa mga bagay online ay peke lang. Kung ipo-post mo ang personal mong numero, lulubugin ka ng mga scammer. Kaya ito ang plano. Susuriin ko muna ang impormasyon bago sa'yo, para siguradong tama ang impormasyong makukuha mo. Ginoong Sterling, I-post mo na lang. si. Clara, Maupo ka. kakaluto ko lang ng mga cookies na ito. At gusto kong ipatikim sa'yo. Salamat. Subukan mo rin ang kape ko. Siya. Salamat. Ang bango naman. Clara, ang kape mong ginagawa ay kasing sarap pa rin ng naalala ko. Lalo na yung pampalasa mula sa silangan na inilagay mo, nagbibigay ito ng napaka-espesyal na amoy. Mabuti naman at nagustuhan mo. Clara, napakabata mo pa.
Pero parang matanda na ang pamumuhay mo, bihira lang yan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay. Mas gusto ko pa rin ang isang payapang kapaligiran tulad nito. Nakakatulong ito para makapag-focus ako sa aking creative work. Tama. Hindi ko talaga maintindihan ang paraan ng pag-iisip ng isang artist na tulad mo. Kamakailan lang ay nakakita ako ng isang video sa social media. Ito ay isang lalaking humihingi ng tawad. Sa video na iyon, may litrato ng isang ginang. Mukha siyang kamukha mo. At isinama pa niya ang kanyang sariling contact information. Hindi ko alam kung napanood mo na ito. Talaga? Anong pagkakataon? Siguro karaniwan lang ang itsura ko. Kaya, hindi nakapagtatakang magkamukha ng ibang tao. Buti na lang at hindi ikaw. Nag-aalala lang ako dahil wala ka sa grid dito, baka ma-miss mo ang impormasyon tungkol sa'yo. Wala akong computer. Pero meron akong phone. Hindi mo naman talaga inisip na wala akong connection sa mundo, di ba? Pwede kong tingnan ang balita sa phone ko. Oo. Siguro na overthink ko lang. Pero, mukhang malakas na ulan ang paparating. Ang trapiko dito sa paligid ay magiging matindi. Kung may tao talagang nagkamali sa'yo bilang ang ginang sa litrato, baka hindi nila magawa na makontak ang lalaking iyon. Salamat sa mga cookies. Yung poster ng nawawalang tao. Ang malaking premyo para sa impormasyon. Totoo ba yon? Talagang totoo. E di padalhan mo ako ng 10,000 dolyar. Ngayon na. Gawin mo yon, at sasabihin ko sa'yo kung saan ko siya nakita kahapon. Nakita mo siya? Kahapon? Padala mo lang ang pera. Kapag pumasok na ang pera sa account ko, makukuha mo ang address. Siya. Naipadala na ang pera. Nasaan siya? Ang address ay Lungsod Tanaw Dagat, Pantalan ng Loop. Isa na namang manloloko. Ni hindi nga makapagbigay ng malinaw na address. Bukod pa riyan, ayaw ni Chloe sa init at halumigmig. Hindi siya maglalakad sa isang lugar na ganoon. Voicemail. Hello? Ginoong Sterling. Ang mga address na ipinadala ninyo ay napatunayan na. Peke lahat ang mga iyon. Ginoong Sterling, sa loob lang ng ilang araw na ito, mahigit $1,000,000 na ang nawala sa atin. Dapat ba nating tawagan ang pulis at paarestuhin silang lahat? Bahala na. Ginoong Sterling, baka dapat mong tanggalin ang iyong personal na numero. Hayaan nating ang team natin ang bahala. Okay? Hindi. Kailangan kong hanapin si Chloe ng mag-isa. Ginoong Sterling, maraming negosyo ang kumpanya na nangangailangan ng iyong personal na atensyon. Matagal ka nang hindi pumapasok sa opisina. Hindi ko na kayang mag-alala sa mga bagay na yan ngayon. Matagal nang nawawala si Ginang Sterling. Siguro, Maaari nga. ayaw lang niyang bumalik. Hindi. Hindi gagawin niyo ni Chloe. Basta ako'y tunay na magsisisi, patatawarin niya ako. Halo? Ito ba si Ginoong Sterling? May impormasyon ako tungkol kay Chloe Evans. Interesado ka ba, Ginoong Sterling? Interesado ako. Magkano ang gusto mo? Gusto ko talagang tulungan ka, Ginoong Sterling. Ayaw ko ng pera mo. Hindi ko maipaliwanag sa telepono. Padadalhan kita ng address. Mag-usap tayo ng harapan. Sige. Okay. Napakatapat mong tao, Ginoong Sterling. Narito na ako. Nasaan ang impormasyon tungkol kay Chloe? Impormasyon. Ang bilis mo namang magalit. Tunay na pag-ibig siguro. Tigilan mo ang kalokohan. Nasaan ang impormasyon tungkol kay Chloe? Nagsinungaling ka sa akin? Ano naman kung ginawa ko? Mga bata. Bayad na kami para ayusin ang isang problema. Pigilan siya. Tigil na! Bastos ka! Kay romantiko. Bastos ka! Nasaan si Chloe? Ngayon, papanaw ka nang alam kung bakit. May nagbayad para ipapatay ka. Mga pare, umalis na tayo. Mia! Chloe, sumusumpa ako. Hahanapin kita. Naku, Ginoong Sterling. May emergency. Saklolo.
may tumulong. Nawalan ng malay si Ginoong Sterling. Kawawang bata, tanga, paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Walang utang na loob na anak, siya mismo ang may kagagawa nito. Kahit anong mangyari, si Julian pa rin ang anak natin. Mahal. Pakiusap, puntahan mo yung kaibigan mo. Para tulungan kaming hanapin si Chloe, pakiusap. Kung hindi niya makikita si Chloe, hindi makakayanan ni Julian. Mahal. Doktor, kumusta ang anak ko? Nawalan ng malay ang pasyente dahil sa malubhang mga pinsala at labis na pagdurugo. Paano ito nangyari? Dahil sa emosyonal na trauma, kasabay ng malubhang pisikal na trauma. Kung hindi maaagapan, maaaring mapanganib ang buhay niya. Ay, ito. Mahal? Mahal? Anong nangyari? Mahal. Chloe, mahal. Alam kong nabigo ka ni Julian. Pero nakikiusap ako sa'yo, pakiusap. Dahil sa magandang pagturing namin sa'yo, bumalik ka lang at dumalaw kay Julian. Chloe, mahal. Nakikiusap ako, bumalik ka at dumalaw kay Julian. Hindi kita pinipilit na patawarin siya. Bumalik ka lang at makita mo siya. Pwede mo siyang suntukin o sigawan. Pakiusap, bumalik ka lang at makita mo siya. Ito ang unang kaarawan ko na ipinagdiwang sa ibang bansa. Dapat may konting selebrasyon. Clara, napansin ko yung impormasyon mo sa registration kanina. Kaarawan mo ngayon. May plano ka ba? Ako lang mag-isa. Anong plano ang magagawa ko? Sakto, at birthday ng kapatid kong si Noah ngayon. Masyadong tahimik kung kaming dalawa lang. Bakit hindi ka sumama sa amin mamayang gabi? Ayos, usapan na yan. Maaga kang pumunta mamayang gabi, ha? Okay, bye! Oy, Nandito ka na pala. Salamat. Lahat ng ito ay para lang talaga sa kapatid kong si Noah. Halos handa na ang lahat. Pero kailangan ko pa rin ng tulong mo. syempre naman. Tara na. Kaya, ang kapatid kong si Noah ay matagal nang wala. Hindi pa rin bumabalik. Sabi niya nakalimutan niyang bumili ng string lights. Sino ba ang nakakaalam kung ano pa ang maaaring nakalimutan niya pagbalik niya? Okay lang, marami pa tayong oras. Basta makarating siya bago maluto ang manok. Ang manok ko. Nakuha ko na yung mga ilaw. Ikaw si Noah? Ang tenant ako ng kuya mo, nasa kusina siya, nagluluto ng manok, malapit na matapos. Noah? Bakit nakatayo ka lang dyan? Tulungan mo ako. Sige. Hoy, anong pangalan mo? Clara Evans. Tawagin mo na lang akong Clara. Clara. Tenant ka talaga ng kuya ko? Kaya ikaw ang nangungupahan ni Liam. Yung nakatira sa itaas. Oh. Noah, tuloy ka. Umupo ka. Kakain na tayo. Magtayo tayo para magdiwang. Cheers. Maligayang kaarawan. Subukan mo ang luto ko. Hindi ko alam na pwedeng ganito kasama ang lasa ng inihaw na manok. Ang sarap. Hoy, Clara, napakagaling magluto ni Liam. Meron isang beses, nagluto siya ng pasta para sa akin. Ang sarap na sarap, hoy. Hindi na ako makapaghintay. Kain na, kain na. May gusto ka bang sabihin sa akin? Well, ganito kasi. Clara, naalala mo ba yung lalaking nabanggit ko noon? Yung nag-post ng video? Nakita ko ulit yung video niya kamakailan. Pero ngayon, mga magulang niya ang nag-post. Malubha na ngayon ang kalagayan ng lalaking yon. Ilang araw na siyang nakaratay sa kama. Mukhang hindi na siya makakaahon.
At sa video, paulit-ulit na nagmamakaawa ang tatay niya sa babae na bumalik. Grabe, ang bigat naman nun. Oo. Anong pinag-uusapan nyo? Wala lang, video lang ng nakakalungkot na kwento na nakita ko online. Ha? Clara, subukan mo to. Ako ang gumawa. Si, Noah, nilagyan mo lang ng konting dressing, tawag mo dyan gumawa ng salad. Oh, Liam. Eto. Tikman mo ang bagong lutong cookies ko. Oy. Clara, ikaw muna. si. Ang sarap talaga. Oo nga pala, may regalo ako para sa inyong dalawa. Salamat, Liam. Maligayang kaarawan. Salamat. Hi. Karawan din ni Clara ngayon. Hindi ko siya nabigyan ng regalo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Salamat. Maging girlfriend mo ako? Hindi mo nga ako kilala. Ganyan ka na agad magtanong. Clara. Kasi itong kapatid ko, ilang taon na sa abroad, kaya ang paraan niya ng pakikipagkaibigan ay medyo westernized. Ituring mo na lang biro, okay? Seryoso ako. Gusto ko talaga si Clara. Gusto ko siyang maging girlfriend ko. Well, gabi na. Salamat sa pag-anyaya sa akin. Ito para sa inyong dalawa. Oh, salamat. Salamat. Alis na ako. Salamat ulit. Chloe. Pakiusap, nakikiusap ako, puntahan mo si Julian. Chloe, si Julian lang ang anak ko. Mula ngayon, ituturing na kita na parang sarili kong anak. Chloe. Tawagin mo na lang akong tatay, at bahagi ka na ng pamilya. Pagkatapos, ang isang bahagi ng korporasyon ng Apex ay mapapasayo. Lagi namang mabait sa akin sina Ginoo at Ginang Sterling. Hindi ko inaasahan na dahil kay Julian ngayon, ay luluhod pa sa akin si Ginoong Sterling. Akala ko, hindi ko na muling makikita si Julian sa buhay ko. Pero ngayon parang, kailangan ko pa ring bumalik at tuluyang tapusin ang lahat sa kanya. Mga binibini at ginoohinto na po tayo. Pwede nang tanggalin ang seatbelt. Pakikuha po ang inyong mga gamit at bumaba ng maayos. Wow! Anong pagkakataon? Kayo po ba si Binibining Evans, ang hinahanap ng korporasyon ng Apex? Hindi niyo po alam kung gaano kalaki ang issue nung isang buwan. Muntik nang malaman ng buong Cresthaven ang sitwasyon niyo. Kung ako ang tatanungin, hindi karapat-dapat ng tawad ang lalaking nandaya. Miss, nasa panig ko po kayo. Ginang Sterling. Bumalik na po si Ginang Sterling. Nandito ba si Julian? Nasa ospital po si Ginoong Sterling. Sasabihin ko po agad sa kanya. Wag na. Sabihin mo na lang kung saang ospital siya. Inutos po kasi ni Ginoong Sterling. Nasabihan daw po siya pagbalik nyo. Tatawagan ko na po siya. Pagkatapos ng ginawa sa akin ni Julian, bakit ko pa siya iisipin? Tsaka, siya naman ang nagmamakaawa na makita ako. Sige, tumawag ka at sabihin mo sa kanya na bumalik na ako. Maghihintay ako sa sala. Opo. Ginoong Sterling, bumalik na po si Ginang Sterling. Opo, mag-isa lang po siya. Naghihintay po siya sa sala. Nasaan si Ginang Sterling? Naghihintay po si Ginang Sterling sa sala, Ginoong Sterling. Sige na, mahal.
Lagi mo namang inaalagaan si Chloe. Kapag nakita kanyang ganyan, magiging mabait ang puso niya. Sige na. Mabait na babae si Chloe. Natatakot lang ako na hindi na muling maayos ni Julian ang relasyon niya kay Chloe. Sana lang. Ayos lang ang paghihiwalay nila. Para makapag-move on na ang Julian ko. At mabuhay ng payapa. Chloe, Nandito ka na. Nasaan na yung dating Ginoong Sterling na kilala ko? Yung may karisma at dominante. Isang buwan lang? Ganito na ang nangyari sa kanya. Kung hindi lang dahil sa mga magulang mo, hindi sana ako babalik. Ang sulat ko ay malinaw na nagsabi ng lahat. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pa akong pabalikin dito. Chloe, alam kong nagkamali ako. Nararanasan ko na ang nararapat sa akin. At nasira ko na rin si Mia at tinanggal ko siya sa kumpanya. Pinapalaglag ko ang bata. Mapapatawad mo ba ako? Kung ang pagsasabi kong pinapatawad kita ay magbibigay sa'yo ng kapayapaan ng isip. Sige, pinapatawad kita. Talaga, Chloe? Pinapatawad mo ako? Alam ko na, sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi ka naman ganoon kasama. Kaya, pwede na ba akong umalis? Pwede na ba akong umalis? Umalis ka. At saan ka ba naman pupunta? Babalik ako sa pinanggalingan ko. Babalik ako sa lugar na kung saan ako nababagay. Siyempre. Hindi mo pa ba ako napapatawad? Hindi ba dapat dito ka nananatili sa ating tahanan? Ating tahanan? Anong tahanan ang pinagsasabi mo? Kaya hindi mo pa rin ako mapapatawad. Ginoong Sterling, mabilis kang makalimot. Ang papeles ng diborsyo, pinadala na ng abogado ko sa iyo. Bagaman sa batas mag-asawa pa rin tayo. Ngunit sa ngayon, tayo ay hindi na nagsasama. Sa palagay ko ay malinaw na ipinaalam sa iyo ng abogado ko. Pakiusap, bumalik ka na lang. Alam kong tinalikuran kita at kinamumuhian mo ako. Ngunit basta't bumalik ka, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Julian, tapos na tayo. Tapusin na lang natin ito ng maayos. Sana ay pareho tayong makapag-move on at makahanap ng kapayapaan. At sana ay magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Huwag mo nang ipag-alala sina Ginoo at Ginang Sterling tungkol sa iyo. Hindi, Chloe. Kung wala ka, hindi ako mabubuhay. Para lang sa kapakanan nina, Dan, nanay at tatay. Isipin mo kung paano kanila palaging itinuring na. Julian, huwag mong gamitin ang mga magulang mo bilang panakot. Lalo lang akong nawawalan ng respeto sa iyo. Hindi iyon. Hindi ko ginagamit sina nanay at tatay para takutin ka. Gusto ko lang na ang ating pamilya ay bumalik sa mga masasayang panahong iyon. Hindi ba't ikaw ang sumira sa lahat ng iyon? At sa tingin mo ay pwede tayong bumalik? Posible pa ba iyon? Chloe, ano ang kailangan para mapatawad mo ako? Isang anak. Hindi mo ba laging sinasabi? Hindi mo ba laging sinasabi na gusto mo ng anak? Mabibigyan kita niyan. Gusto ko ng anak noon, pero laging masyadong abala ka sa trabaho. Pero ikaw naman ay nagbuntis kay Mia. Mukhang ikaw lang ang hindi kailanman nagnais ng anak sa akin. Ang papeles ng diborsyo. Ipapadala ulit ito ng abogado ko. Kailangan kong pirmahan mo ito ngayon. At tumigil ka ng pagloloko sa sarili mo na ang maruming pakikiapid mo kay Mia ay maaari lang itabon para magunwari akong walang nangyari. Ang pagiging malapit lang sa'yo nakakasuka na. Para sa akin, marumi ka na. Huwag kang umalis. Ginoo at Ginang Sterling. Chloe, anak, nagkamali si Julian na saktan ka. Hindi namin inaasahang patawarin mo siya. Nakikiusap lang ako sa'yo. Nakausapin mo siya ng maayos. Huwag mo siyang hayaang malugmok sa ganitong kalagayan. Pakiusap, Chloe. Chloe, mabuti at nakabalik ka. Kumusta ang usapan ninyo ni Julian? Gino at Ginang Sterling, maliwanag na ang lahat ng sinabi ko kay Julian.
Sana'y mapakiusapan ninyo siya para tumigil na siya sa kanyang kahibangan at pirmahan na ang mga papeles na yan. Mula ngayon, hindi na ako muling makikipagkita sa kanya. Nakikiusap ako sa inyong dalawa. Na huwag ninyo itong gawing mas mahirap para sa akin. Chloe, nagkasala ang pamilya namin sa'yo. Ang gagawin ko ay ililipat sa'yo ang 10% ng aking shares bilang kabayaran. Hindi na kailangan yan, Ginoo at Ginang Sterling. Pakiusap, ingatan ninyo ang inyong sarili. Chloe Evans. Sinira mo ang buhay ko. Anong kinalaman ng sitwasyon mo sa akin? Umurong na ako, tulad ng gusto mo. Dapat hanapin mo si Julian. Tanungin mo kung bakit ayaw niya sa'yo. Mamatay ka na lang. Kapag patay ka, nasakalang maliligtas si Julian sa'yo. Ganyan din ang iniisip ko dati, na dahil sa pagdating mo kaya mo ninakaw si Julian sa akin. Pero ngayon nakikita ko na siya pala ang problema. Kahit hindi ikaw, may iba pa rin. Dapat kausapin mo siya. Kumbinsihin mong bumalik siya. Huwag kang pumunta sa akin. Tapos na ako sa kanya. Pero mahal ka niya. Umalis ka at sumama sa iyo ang puso niya. Kahit na masatisfy ko siya sa pisikal, hindi ako magiging katulad mo. Bakit hindi ka na lang mamatay? Kapag patay ka na lang siya, makakalimot sa iyo. Mamatay ka na! Noah? Ginang. Ang lakas ng loob mong guluhin si Clara, papatayin kita. Noah, anong ginagawa mo rito? Clara, sinabi sa akin ng kuya ko na bumalik ka na. Kaya naglagay ako ng tracker sa telepono mo. Clara, hindi ka galit, di ba? Iniligtas mo lang ako. Bakit ako magagalit? Parang nabanggit ni Liam na si Noah dito ay medyo hacker. Mukhang kailangan kong bantayan ang batang ito. Ikaw yung babae, di ba? Makinig ka sa akin. Kung guluhin mo ulit si Clara, magsisisi ka. Chloe, bakit? Bakit ang bait sa iyo ng lahat? Ano ang meron ka na wala ako? Sumasagot ka pa? Mukhang problema agad siya. Paano siya makakapantay kay Clara? Clara, gutom na ako. Tara, kumain tayo ng masarap. Gusto kong tikman lahat ng masasarap sa buong bansa. Ganun karami? Gusto mo lahat yun? Aabutin yan ng taon. Tara na! Tara. Chloe. Umupo ka. Chloe, ang sama mo namang kaibigan. Kung hindi pa ako tinawagan ni Julian para hanapin ka, hindi ko malalaman na iniwan mo si Julian at lumayas ka. Nagmadali akong umalis noon. Nakalimutan ko ang cellphone ko. Sige, ako ang may kasalanan. Mag-inuman tayo ngayon. Besties tayo. Anong pinagsasabi mo? Kung ako ang tatanungin mo, dapat matagal mo nang iniwan si Julian. Yung gagaw na si Julian, nawalan ka ng oras sa amin dahil sa kanya. Noon, ikaw ang pinakamagaling sa painting department natin. Para pakasalan siya, isinuko mo ang pagkakataon mong mag-aral sa abroad. Wala na kaming kinalaman ni Julian sa isa't isa. Tapos na ang lahat. Pag-alis mo, tumawag sa akin si Julian, at sinabihan ko siya ng diretso. Pag-alis mo, ano bang pinagmamalungkot niya? Nako, please. Si Jenna Stella. Sino itong maliit na to? Bagong romance. Kapatid siya ng landlord ko sa abroad. Si Noah. Noah, ito ang bestie ko, si Stella. Ha, Hoy, Noah. hello, Stella. Dahil tinawag mo akong Stella, kung kailangan mo ng kahit ano habang nandito ka, diretsuhin mo lang sa akin. Kahit gaano kahirap, ako ang bahala sa'yo. Walang problema. Sige, kain na tayo. Sino siya? Anong pakialam mo? Julian, malinaw na ang sinabi ko. Mula ngayon, huwag ka nang makialam sa buhay ko. Julian, hindi mo ba nakikita na ayaw ka ni Chloe sa paligid niya? Umalis ka na. Chloe, alam ko ginagawa mo ito para maghiganti sa akin at kumuha ka ng artista, di ba? Sige, tatanggapin ko ang paghihiganti mo. Huwag mo lang akong iwan, okay? Anong pinagsasabi mo? Kapatid siya ni Chloe. Julian, ayaw na kitang makita. Umalis ka na.
Ikaw siguro ang dating asawa ni Clara. Sa totoo lang, ako na ang boyfriend ni Clara ngayon. May sasabihin ako sa'yo, kailangan mong lumayo sa kanya. Si Clara, ayaw nang makita ang kanyang taksil na, dating asawa. Dating asawa? Hindi pa kami diborsiyado ni Clara. Legal pa rin kaming mag-asawa. Ikaw ang tunay na kabit dito. Tama na, Julian. Manatili naman tayong may konting dignidad. Nangalunya ka, pwede kitang idemanda, at pilitin kang umalis ng walang anuman. Paano ka nagkakalakas ng loob na tawagin ang sarili mong asawa ko? Chloe, maaari kong ibigay sa'yo lahat ng shares ko sa Apex. Pakiusap lang, huwag mo akong diborsiyuhin. Tara na. Chloe, hindi mo pa rin ako patatawarin? Sa tingin ko, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Talagang nakamove on ka na. Kapag nang ulol na, habang buhay ng ulol. Yan ang bestie ko. Pero hindi ko akalaing si Julian ay madaling sisuko. Bumalik lang ako ngayon dahil sa mga magulang niya. Kapag nakuha ko na ang papeles ng diborsyo, aalis na ako rito. Hindi ka na babalik. Hindi na babalik. Mas gusto ko pa rin ang katahimikan sa ibang bansa. Pero sino ang nakakaalam? Noon, sinabi mo ring hindi ka babalik, pero nandito ka pa rin. Baka mas mabuti kung hindi ka na lang. Kapag may bakasyon ako, pupuntahan kita doon. Sige. Gutom pa rin ako. May alam akong napakasarap na kainan. Tara, puntahan natin. Sige. Binibining Evans. Noong nakaraan, ayaw pirmahan ni Ginoong Sterling ang mga papeles. Pero ngayong lantad na ang kanyang pangangaliwa, basta idulog natin ito sa korte. Napakalakas ng kaso natin. Matutulungan ka naming makuha ang papeles ng diborsyo. Gusto ko lang na maayos ito sa lalong madaling panahon. Binibining Evans, iba na ang sitwasyon ngayon. Mapapauwi natin siyang umalis ng walang anuman, at mawawalan siya ng kahit sentimo. Hindi na kailangan yan. Hindi naman ako sumama kay Julian dahil sa pera niya. Chloe, alam ko na. Totoo ang nararamdaman mo para sa akin. Totoo rin ang nararamdaman ko para sa iyo. Ginoong Sterling, sana ngayon ay pumayag ka sa hiling ng aking kliyente para sa isang mutual na diborsyo. Hindi ako kailanman papayag sa diborsyo. Alam na alam mo, Ginoong Sterling, ang aking kliyente ay may ganap na karapatang idemanda ka. Dapat mo ring malaman na ikaw ang nandaya. Aminado ka naman. Hindi na namin kailangan ng anumang ebidensya. Kaya kahit ayaw mong pirmahan, wala ka nang magagawa para pigilan ito. Chloe, ano bang kailangan para mapigilan mo ang diborsyo? Sabihin mo ang presyo. Pumapayag ako sa kahit ano. Magdidiborsyo ako. Ang mga pangako natin nung ikinasal tayo, baka nakalimutan mo na, pero bawat salita, naaalala ko. Kung hindi ka pipirma ngayon, idudulog kita sa korte. At kapag ginawa ko yon, makukuha ko pa rin ang papeles ng diborsyo. Oo nga pala, yung mga litrato na sinunog mo, nabawi ko lahat. Ito galing pa sa eskwelahan, at ito naman. Tama na. Julian, ang mga litratong ito ang naaalala ko lang ay ikaw at si Mia sa kotse, sa opisina, at maging sa sarili nating kama, magkadikit kayo. Nakakasuka. Alam ko. Alam kong marumitingin mo sa akin. Pero pwede tayong mag-try ng IVF. Hindi na kailangan ng physical na contact. Pwede pa rin tayong magkaanak. Julian, tapos na tayo. Ginoong Sterling, kung ayaw mong pumirma, ako ang kakatawan sa kliyente ko at idudulog ito sa korte. Ipirmahan ko. Pero may huling kahilingan ako. Ano yon? Chloe, sumama ka sa akin sa ilog isang beses pa. Clara, tapos na ba ang annulment? Ibig sabihin ba nun, pwede na kitang ligawan ng hayagan ngayon? Clara, sinusundan ka ng babaeng yun. Kailangan kitang protektahan. Ayaw lang talaga niyang bumitaw. Huwag kang mag-alala, ligtas tayo dito. Bukod pa riyan, naisahan na natin siya noong nakaraan. Kung maglakas loob siyang gumawa ng kalokohan ulit, tatawag tayo ng pulis at ipapaaresto siya. Hindi pwede. Dapat akong manatiling malapit para protektahan ka. Clara, marunong ako ng martial arts, alam mo. Chloe, sinusubukan ka bang saktan ni Mia?
Gusto mong ipaareglo ko siya? Hindi na kailangan. Bukod pa riyan, hindi na ako magtatagal dito. Hindi naman siya banta sa akin. Chloe, alis ka pa rin. Siyempre naman. Kailangan ni Clara nang layo mula sa isang walang kwentang dating asawa na katulad mo. Dapat siya ay kasama ko. Nagpaimbestiga ako tungkol sa'yo. Hindi ka naman talaga boyfriend niya. Bukod pa riyan, si Chloe ay hindi gusto ang mga batang katulad mo. Okay, tama na yan. Hindi ba't pupunta tayo sa ilog? Tara na. Kung hindi ko sana nakilala si Mia, magkasama pa rin kaya tayo ngayon? Kung hindi si Mia, maaaring kahit sino. Kahit sino. Ang 7-year itch. Matagal nang umalis ang puso mo sa tahanang ito. Nagsisisi ako ng sobra. Akala ko, maitatago ko ang lahat. Hindi ko inakalang mahuhuli ako. Sinira ko ang ating pangako. Huli na ang lahat para sa mga bagay na yan. Sana lang, mahanap mo ang iyong sariling kaligayahan. Halos mamatay na ako para lang malinaw kong makita ang sarili kong puso. Ang kasiyahang pisikal ay hindi kailanman mapapalitan ng samahang emosyonal. Sobrang laki ng espasyong inokupa mo sa puso ko. Wala nang puwang para sa iba. Siguro nga. Pero matagal nang umalis ang puso ko sa'yo, Julian. Sana. Hindi kita nakilala. Naiintindihan ko. Paalam. Chloe. Paalam na magpakailanman. Clara, ingat. Mamatay ka. Julian. Julian. Julian, Mabuti at nakita kita. bakit mo ako iniligtas? Utang ko sa iyo yon. Pinapatawad kita. Sa pagkakataong ito, tunay kitang pinapatawad. Julian! Binibini, ikaw ang bumangga kay Clara. Tumawag ng ambulansya. Tumawag kayo ng ambulansya. Halo, 911 po ba ito? May aksidente po dito. Sinadya niya yun. Tinarget niya talaga. Narinig mo ba ang sinabi ng lalaki? Tangkaing pagpatay ito? Tumawag ng pulis. Halo, pulis? May aksidente sa sasakyan malapit sa ilog. Pumunta kayo rito agad. Bilisan nyo. Diyos ko, ingatan mo ang anak ko. Pakiusap, huwag siyang magkaroon ng masamang mangyari. Ginoo at Ginang Sterling. Anak, Nasaktan si Julian dahil sa akin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan ito ni Julian. Dinulot niya ito sa sarili niya. Gayunpaman, nahit si Julian habang sinusubukan niya akong iligtas. Ako ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-guilty. Desisyon niya yon. doktor, ayos lang ba ang anak ko? Stable na ang pasyente ngayon. Pero nasira ang dalawang binti niya. Baka maparalyze siya sa hinaharap. Doktor, kahit magkano ang gastos, kailangan mong iligtas ang mga binti ng anak namin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Doktor, pakiusap. Nakikiusap ako, iligtas mo ang anak ko. Doktor, Pakiusap, nakikiusap ako. Ginang Sterling. Huwag kang mag-alala. Julian. Naniniwala akong magiging maayos si Julian. Gising ka na? Umupo ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo masakit. Sabi ng doktor. Yung binti mo. Baka hindi na muling makalakad. Marahil ito. Kalooban lang ito ng karma ko. Nahuli na si Mia para sa tangkaing pagpatay. Dagdag pa yung pagpatay para sa upa dati. Malamang. Habang buhay siyang makukulong. Ano ang itinanim? Siya rin ang aanihin. Mula nang makilala ko si Mia, tinadhana na akong magbayad. Huwag kang mag-alala. Ako ang dahilan kung bakit nabali ang binti mo. Aalagaan kitang mabuti habang nandito ka. Salamat. Kung yung dating ako ito, hindi kita hahayaan. Hahawakan kita at hindi bibitawan. Pero naisip ko na ngayon, hindi dapat kitang ikulong sa tabi ko.
Dapat kang humabol sa sarili mong sikat ng araw. Clara, kaya ba yan ang pinili mong pangalan? Sigurado ka na ba dito? Ito na ang iyong isa at tanging pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipigilan. Chloe, nais ko ang iyong kaligayahan. Anak, talaga bang pakakawalan mo siya? Clara. Nandito ako para sa kape ko. Nakahanda na para sa iyo. Ayos. Ingat. Matanda ka na, ang likot-likot mo pa rin. Clara, ano ba ang iginuguhit mo? Sikat ng araw,